Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay sa buong Pilipinas. At higit sa lahat, magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay dito sa lalawigan ng Marinduque. Muli po ay sumasa inyong mga tahanan sa magitan ng Marinduque News Network at ng programang Aksyon Barangay. Ang programa na kung saan ay magtataguyod po ng mga programa na may kinalaman sa ating mga barangay. At muli po ako po ay malugod na nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kababayan na muli niyo pong samahan kami sa isa namang episode ng ating programa. Ito po ang Aksyon Barangay at ako po rin po ang inyong makakasama ngayon pong hapong ito, ang inyong kabarangay ka Adrian Rosales. At ngayon pong araw ay atin rin pong binabati lahat po ng ating mga kababayan na naaabot ng ating programa via Facebook Live sa magitan ng Marinduque News Network at ng ating mga partner Facebook group and pages. Ganon din na nanonood po sa ating po mga telebisyon sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at bayan po ng Bugpog. Binabati rin po natin lahat po ng ating mga viewers sa iba't ibang bahagi po ng mundo na naaabot po ng ating programa. Ayan, anuman pong oras mayroon kayo, kumusta na po kayo at sana po ay samahan niyo po muli ako na ating pong pag-usapan ang isang mahalagang talakayin ngayon pong araw pong ito na may kinalaman sa mga programang pangbarangay. At binabati rin natin of course ang lahat ng ating mga kabarangay sa 215 na barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Binabati natin ang ating mga kabarangay sa bayan po ng Buwak, mga kabarangay po natin sa bayan po ng Buena Vista, bayan ng Gasan, Torrijos, Santa Cruz at bayan po ng Mugpog. Binabati na rin po natin lahat ng ating mga ex-officio, mga barangay Liga President sa bawat bayan po, diyan kay Kapitan Vito ng Buena Vista, Kapitan James Lim ng Gasan, Kapitan Donna Milaflor ng Buwak, kay Kapitan Val ng bayan po ng Mugpog, Kapitan D ng bayan po ng Santa Cruz at sa ating pong ex-officio at ngayon po ay Liga Presidente po sa lalawigan, ang Kapitan naman po ng bayan po ng Torrijos. Ayan, binabati rin po natin lahat ng ating mga kababayan all over the world, sa mga kababayan po natin at kabarangay sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa mga kababayan po natin sa Europa, dyan po sa bahagi din po ng gitnang silangan, ang mga bayaning OFW po natin sa buong gitnang silangan, maging dito sa Southeast Asia at sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po ay nanonood sa ating pong programa. At muli po, malugod din po ako nag-aanyaya na inyo pong i-like at i-share itong ating pong programa, lalo na po sa ating mga kabarangay, mga government on barangay official, para po kung ano man po yung mga mahalagang na dapat nating matutuhan sa ating pong programa at sa ating magiging panauhin po ngayong hapong ito ay atin pong ma-share po sa ating mga kasama sa serbisyo publiko. At ngayon pong araw pong ito, ay ating pong pag-uusapan ang isang mahalagang talakayin. Kaya malugod ko pong inaanyayahan ang ating mga SK ngayon pong araw pong ito upang ating pong pag-usapan. Ito pong isang mahalagang usapin na may kinalaman po sa ating mga sangguniang kabataan. Dahil nga ngayon po ay nakumpleto na ang list of officers mula SK chairman hanggang sa ating mga SK kagawad. Kaya yan po ang atin pong pag-uusapan kung paano ba magiging maayos po yung function ng atin pong mga sangguniang kabataan. Kaya halina po kayo mga kasama natin sa sangguniang kabataan at atin pong pag-usapan ito. At idudugtong po natin ito sa naging pahayag po na ngayon ay PPSK President sa ating lalawigan, kung saan may kinalaman po ito sa kanilang budget. Dahil ito po ang isa sa problema po nila, kaya't yung ating po magiging guest po ay may kinalaman po dito sa kanilang problemang budget. So ngayon po ay i-post po natin, misa-isa pakita natin yun pong important notice po mula kay Honorable Bertinos Valencia ng Sangguniang Kabataan sa lalawigan. Ang sabi po niya dito, as of this day, the Sangguniang Kabataan still has no released budget since the processing of documents is still ongoing.
In addition, SKMT of SK Treasurers and SK Secretaries, bonding and bookkeeping are also needed before such releases. So yan po yung nagiging problema po ngayon. Mayroon pong kinakailangan pong makumpleto o makomply itong ating mga SK officials, particular yung ating mga treasurers and secretaries para po magkaroon po ng regular function at budget releasing itong ating mga sangguniang kabataan. Kung tatandaan po ninyo, ang ating sangguniang kabataan po ngayon ay meron na po silang sarili pong pamamahala sa kanilang pondo. Meron na po silang sariling budget at meron na rin po silang sariling treasurers and secretaries. Kanya lang po ay medyo ito po ang nagiging problema na inaipaibot sa atin ng ating mga SK kung papaano po nila i-release yung pong kanilang fund dahil po medyo may kakulangan po sa mga trainings at seminars itong ating pong mga SK. Kaya nga yung pong hapong ito ay ating pong kakapanayamin ang isa po sa kinatawan mula po sa atin pong DILG sapagkat sila po yung mayroon pong mandato regarding po dito sa tinatawag nating mga trainings po ito and requirements po dahil din po natatanong ano po ang DILG po ang mayroon po tinatawag na kapasidad at jurisdiction dito po sa pagtugon dito sa pangailangan po ng ating mga elected official. At ngayon pong hapong ito ay ating pong makakasama ang ating pong kinatawan mula sa DILG sa katauhan po ni Miss Liza at ating pong makakasama po siya upang maibahagi sa kabatiran ng ating nanonood na SK officials kung papaano po at ano po yung mga requirements na hinihingi para makapag-function na nga po sila sa kanila pong budget. Narito po at kasama po natin. Hello, Miss Liza. Magandang hapon. Hello po, sir. Tingnan natin okay na ba yung technical natin? Tika. Hello po. Yes, sir. Medyo technically. Sige po. Miss Liza, habang naayos natin yung technical natin, ha? Okay po. Sige lang, sir. Ayan, okay na. O yan, magandang hapon Miss Liza. Miss Liza Marie Loberes. Ang isa po sa specialist po ng DILG. Siguro si Miss Liza na ang magpakilala ng kanyang tawag ba dito? Tanggapan dyan sa Department of the Interior and Local Government Marinduque Province. Miss Liza, go ahead po. Yes po, magandang hapon po, sir, at sa ating po mga taga-pakinig at taga-panood na ating programa. Ang inyong pong lingkod ay si Miss Liza Marie Loberes ng DILG Marinduque Provincial Office. Ako po ang hepe ng Local Government Capacity Development Section ng aming pong departamento dito sa lalawigan ng Marinduque. Okay. Miss Liza, medyo mayroon pong meron ka po bang monitor po diyan? Wala naman, sir. Opo. Sige po at minomonitor kasi parang mayroon pong lumalabas pa rin pong ay feedback. Sige, go ahead po, Miss Liza. Miss Liza, ito po yung naitawag po natin sa iyo kahapon dahil ito po ay according dito sa hinaing nga po ng ating SK elected officials regarding nga po dito sa kanilang pong paglalabas ng kanilang pondo. Meron po dito mga katanungan, Miss Liza, regarding nga po dito, ano po ba yung mga kinakailangan dahil karamihan po sa ating mga SK po ay talagang mga bago po sa kanilang mga posisyon. Ang tanong po natin, Miss Liza, is ano po ba yung mga requirements na kailangan po nila para po makapag-function po ang ating mga sangguniang kabataan? Ayan, so hopefully po okay na po yung audio natin and napapakinggan po tayo ng maayos. Unang-una po sa lahat bago natin po sagutin yung katanungan niyo, sir. Atin po munang alalahanin or just be reminded na ang sumasaklaw na po na batas sa ating mga SK ay hindi na po yung RA 7160. So yung provision po doon patungkol sa sangguniang kabataan ay naamyendahan na po nitong tinatawag natin na RA 10742
o yung mas tinatawag po natin na SK Reform Act of 2015 na mas inamyendahan pa po nitong 2022 through RA 11768. So yan po ang guiding law ng ating mga SK. Para naman po sagutin yung katanungan po natin, ano ba yung mga requirements, ano po para sa ating mga SK para po finally ay sagawa na po sila ng mga roles and functions nila sa kanilang mga opisina. Unang-una po, according po sa revised rules natin and regulations para sa pag-i-implement po ng RA 10742 as amended po ng RA 11768, nakasaad po doon specifically sa Section 10 po yung mga qualifications po ng elected at appointed SK. Ano po ibig sabihin po nito? Yung ating po mga na-elect na SK chairperson, SK members, at saka po yung mga i-appoint po nila na SK treasurer at SK secretary. So ito po yung mga qualifications na dapat po nating tingnan. Una-una po at pinakamahalaga, syempre citizen po ng ating bansa, qualified voter po sila at registered member ng Katipunan ng Kabataan, residente po ng barangay for not less than 1 year, immediately preceding yung araw ng halalan natin. Para po sa mga elected official, sila po ay dapat at least 18 years old, but not more than 24 years old. Doon sa araw ng eleksyon. Para naman po doon sa mga appointed, dapat po sila po ay at least 18 years old, but not more than 30 years old sa araw po na i-appoint po sila. So yan po yung age qualification natin. So, ang iba pa po, unang-una, syempre marunong magbasa at magsulat ng Filipino, English, or kung may local po kitang dialect. At ito po, isa sa mahalagang provision po ng batas ng mga SK na wala po sa ibang batas. Yung hindi po sila dapat related within second civil degree of consanguinity or affinity sa kahit na sinong incumbent na elected national, provincial, city, or municipal or barangay level officials. So, and lastly, sa qualification, ay syempre hindi po sila dapat convicted ng final judgment sa kahit na anong krimen na nag-i-involve po sa moral turpitude. So, yan po yung mga qualifications para po sa kanila. And then, kunwari po syempre tapos na po ang election. So, ibig sabihin na-qualify na po nila, na-check na po nila lahat yung qualifications na yan. And then, karamihan po din naman sa ating mga barangay ay meron na silang na-appoint na mga SK treasurer at SK secretary. Ang kulang na lang po, meron po kasi tayong requirement din dito sa batas na lahat po ng elected and appointed SK ay nangangailangan po sila na mag-undergo po nung nabanggit po ni Honorable Valencia ng PPSK na SKMT or yung Sangguniang Kabataan Mandatory Training. Ito pong mandatory training na ito ay spearheaded o pinangungunahan po ng ating mga designated Municipal Youth Development Officer. Para po sa kaalaman ng lahat, tapos na po tayo dito, lalo na po doon sa mga SK elected official. Para po naman doon sa ating SK Treasurer at Secretary, ay may ongoing lang po tayo na ilang munisipyo pa, kung hindi po ako nagkakamali, Buena Vista at Torrijos po. Nung nakaraan po, kakatapos lang po ng buwak. At saka po pala Santa Cruz nung nakaraang weekend ng SKMT na rin po sila. So itong requirement po na ito ay kailangan po bago po sila finally makapag-assume ng office. However, isa po sa nag-challenge natin ay para sa mga SK treasurer naman. So kasi po dito po sa RA 11768, nadagdagan po yung qualification nila. Maliban po dun sa mga nabanggit ko kanina, ang isang SK treasurer po, ang tinitingnan po na qualification dapat ng ating mga SK chairperson ay yung mga members po ng Katipunan ng Kabataan na may educational or career background na related po sa business administration, accountancy, finance, economics, or bookkeeping.
So, yun po yung dapat pong una nilang tingnan. Kung meron pong mga ganon na qualified sa kanila pong barangay, yun po ang priority na dapat po nilang i-appoint. Pero, meron din naman pong sinabi yung batas na if ever, nawala po talagang mga members ng KK sa barangay na na-meet po yung requirement na ito, that's the time na pwede po nilang i-consider yung ibang mga nominees po nila sa barangay. Maliban po doon, isa pa po di ba nabanggit ko po may SK mandatory training po sila. Sa mga SK treasurer po, meron ang nadagdag po sa probisyon ng batas ay kinakailangan po nilang mag-undergo ng mandatory bookkeeping training course na ibinibigay po ng ating mga kasamahan from TESDA. So, ito po actually yung challenge talaga natin sa ngayon. Pero later on, we'll give other updates po, especially kasama po natin si PD Zori ng TESDA about dito. So, yan sir, yung mga requirement ng batas para po finally makapag-assume at makagampan po ng mga duties and functions nila ang ating mga SK officials po. Ma'am, tanong lang din natin kasi yun nga rin po yung hinihintay ng ating mga SK kung sino nga po yung counterpart na agency at nabanggit nga po yun si TESDA. Ano na po ba ang status po ngayon? Kailan po ba possible na magsimula po itong training na ito para sa ating mga treasurer at secretaries para makomply na rin po nila yung mga kinakailangan nila upang makapag-function na nga po sila sa kanilang mga tanggapan sa Sangguniang Kabataan, ma'am? Opo. So, para po dito sa bookkeeping training course na ifa-facilitate po ng TESDA. Actually, the DILG Marinduque po and TESDA Marinduque, together with our Provincial Youth Development Officer, our PPSK President from the provincial level, ay nagkaroon po kami ng pagpupulong nitong nakaraang Huwebes lamang po. Napag-usapan po natin itong mga initial plan. Actually, that time po kasi ay hindi pa lumalabas yung guidelines. Kasi TESDA po ang maglalabas ng guidelines kung paano po gagawin yung mandatory bookkeeping, kung ano po yung mga kailangang tingnan ni TESDA na requirements. So, that time, dahil wala pa po yung guidelines, ay nag-usap na rin po tayo. We are coordinating with them even late last year, November, December. Natigil lang po ng December dahil medyo naging busy po tayo. Pero yun po yung mga initial steps natin. So during the meeting last Thursday po, ayan, ang initial steps po natin, kasi meron naman pong provision ang TESDA, na yun pong ating mga appointed na SK Treasurer, na meron po silang background or experience po pagdating sa bookkeeping, accountancy, economics, finance, anything na related po doon, ay maaari na po actually silang mag-undergo ng assessment. Yung pong ating tinatawag na National Certification 3 on Bookkeeping. So, sa ngayon, nagkaroon po tayo ng, prior to the meeting, nagkaroon po tayo na ayan, at hello ma'am. Okay, balikan natin si Ms. Liza. Medyo nawala po siya sa linya po natin. Ayan. And yun nga po, sa ngayon po ay atin pong pinag-uusapan pa rin po yung tungkol nga po, medyo nawala. So nagbalik na po si ma'am. Pinag-uusapan pa rin natin itong about sa bookkeeping na kailangan po ng ating mga SK. Go ahead ma'am. Yan. So, yun nga po, prior to the meeting last Thursday, ay nagkaroon po muna tayo ng inventaryo kung ilan po sa mga na-appoint natin na SK Treasurer ang may background na po or courses na related sa business, finance, accounting, economics, etc. At nakita po natin doon na out of 215, kung di po ako nagkakamali as to date, 215 na appointed SK Treasurer, meron po tayong 65 na may background na sa accounting. So, sa ngayon po, ngayong linggo, yun po ang amin pong tinatrabaho. Pinapasagot po natin sila through our Municipal Youth Development Officers. Ayan, pinapafacilitate po natin yung pagpapasagot ng
tinatawag ng TESDA po na self-assessment guide. So through that self-assessment ay titingnan po kung ito bang ating mga SK treasurer na may background na or courses related sa accounting and others ay ready na po na magpa-assess. And if ever they are confident, during the self-assessment meaning sila po yung magsasagot, may mga i-check lang po sila doon na yes or no na questions. And kung sa tingin po ng ating mga SK treasurer, pagkatapos po nila sagutan yung self-assessment guide, na ready po sila, sa tingin po nila maipapasa nila yung assessment for NC3 on bookkeeping, they can fill out the application form. Pinadistribute na rin po namin yun together with the self-assessment. They can fill out the application form, isubmit po ito kay TESDA para ma-facilitate po yung one-day assessment. So, yun po yung initial natin na plano. And for the actual na training, mandatory bookkeeping training, meron na din po tayong mga actions on that, may plano na din po tayo. Pero ibibigay ko po yung floor sa TESDA po para mas ma-discuss po nila. Kasi po, yesterday and today nagkaroon po ng updates. Lumabas na po finally yung guidelines from TESDA and meron na po silang update kung ano na talaga yung magiging guidance natin. Kung kailangan ba muna na magtapos nung full course on bookkeeping and makapasa sa NC3 lahat bago mag-assume. Later po, sasagutin po yan ng kasama namin sa TESDA. For us sa department po ng DILG, ang atin pong intervention on this, we try to convene as much as possible yung mga concerned agencies and offices po. And ito po yung isa natin na ginawang activity, yung coordination meeting. And we are happy to say naman po na nakikita po namin na kahit na po challenge talaga, kami po ay humihingi ng pasensya din ng ating mga appointed SK treasurer kasi alam po namin marami po kayong reklamo, nag-worry na po yung mga SK chairperson kasi yung iba daw po gusto nang mag-resign kahit hindi pa nakaka-assume. Pero mamaya po malalaman nyo yung update and hopefully this is a good news for all of us, yung sasabihin po sa atin ng TESDA. So, yun sir ang update natin pagdating dito sa bookkeeping training course. Ayan. At napakagandang balita, ma'am, through our program, at least maipahatid po natin sa ating mga SK officials and sa ating mga volunteers, na meron ng ganitong bagong update ang TESDA. Ma'am, samantalahin natin ang pagkakataon. Kung may mga problema po ba ang ating SK, paano po sila lalapit po sa inyo? Although alam natin na bukod sa ating provincial office, ay meron din mga office po tayo sa bawat munisipyo. Paano po makakapag-coordinate sa inyo ang ating po mga SK officials? Yes, ang atin pong departamento, ang DILG po, ay may mga lokal na opisina sa atin pong mga munisipyo. Isa lang naman po yan, ang atin pong mga Municipal Local Government Operations Officer. And dun po directly pwede po kayong makipag-coordinate. And I believe na lagi naman po yung mga yan, nakukulit na ating mga SK, kaya maingay po, lalo na mga GC ng ating mga MLGOO. So, napaka-open naman po ang ating mga linya, karaniwan po sa ating social media GCs. Ayan, yan na po ang natin ngayon ginagamit na pinakamadaling way para makausap sila. And continuous naman po yung coordination. Kaya nga po nalalaman din natin yung concern ng ating mga SK chairperson para sa kanilang mga SK treasurer. And that is why as much as we can, we fast track kung ano po yung pwede naming i-fast track. Pero sa sitwasyon po kasi na ito ay ang DILG po ay convener talaga. So as much as we want po na maka-assume agad ang ating mga SK treasurer kasi syempre alam po natin ang experience nila nung nakaraang termino,
ay kailangan po nating sundin kung ano yung provision ng batas. And this does not only involve DILG, marami pong agency na kasama po natin para po i-operationalize itong batas po ng SK. So, yan po. Basta po, para po sa ating mga SK, ang ating po mga MLGOOs ay open naman po yan sila sa mga concerns ninyo through pwedeng personal sa kanilang mga opisina po or through their Facebook accounts sa mga GCs po. And also you can coordinate with your municipal youth development officers po. Sila po ang talagang nag-guide sa inyo pagdating sa municipal level. Ayan, pwede pong sa kanila din. At yan naman po mga MYDOs natin kung tawagin ay constantly din po nakikipag-coordinate sa DILG ng mga concern po ng ating SK. Thank you, Ms. Liza. Baka po meron ka pong gusto pang ipaabot sa ating mga SK or mga barangay official regarding dyan sa iyong komitiba o sa iyong tawag dito ay opisina. Baka may gusto kang i-announce din sa ngayon sa ating mga barangay para at least through our program ay maipabot mo po sa kanila at ang iyong mensahe. Ayan. Maraming salamat, sir, sa platform. Unang-una po, may dalawa po kaming announcement. Una po muna siyempre sa ating mga SK. Lahat po ng ating mga appointed SK treasurer na may background po or experience sa finance, sa accounting, sa bookkeeping, ay ini-encourage po namin na sagutan yung self-assessment guide po na ibinaba po sa inyo ng ating MYDOs or ng ating MLGOOs. And kung kayo po ay confident na na mapapasa niyo na po yung NC assessment, National Certification Assessment ng TESDA, ay mag-submit po tayo ng application form natin para sa assessment sa TESDA Marinduque para po ma-facilitate po nila yung one-day assessment. Para po finally kung mapasa po ninyo ito, hindi niyo na po kailangang mag-undergo nung training course. Kasi may NC na po kayo. At para naman po dun sa iba nating mga SK treasurer na hindi po related sa talagang kailangan pong mag-mandatory bookkeeping training course, ay hiningi po namin ng inyo pong pasensya. Rest assured na ginagawa po ng DILG para ang lahat para po ma-fast track natin yung pagkakandak nitong ating training course. Sabi ko nga po kanina, as much as we want you po to assume office as soon as possible, ay kailangan po nating sundin yung provision ng batas. Yun po ang aking announcement para sa SK treasurers, and sa SK in general, para alam po nila yung kalagayan ngayon. Para naman po sa mga newly elected barangay officials, this includes the punong barangay, sangguniang barangay members, the SK chairperson as the ex-officio, our treasurer, barangay treasurer, and barangay secretary. Abangan nyo po ang ating BINEO Basic Orientation Course. Gaganapin po ito sa inyo pong respective municipalities. Within the months of February to March. Ayan, next month na po. So, hiningi din po namin ang inyo pong suporta para dito. Para po madagdagan po ang ating kaalaman kung paano po natin gagawin ang ating mga duties and functions sa mga position po na hinahawakan natin. So, yun lamang, Sir Adrian, na amin pong announcement for now para sa ating mga kabarangay. Ayan. Thank you, Ms. Liza, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin at para mabigyan natin ng mas linaw sa ating mga SK kung ano yung mga kinakailangan nilang gawin. And sana hindi po kayo magsawa sa amin from time to time na kami po ay mag-interview po sa inyo, ma'am. No worries po, sir. Maraming salamat din po sa platform na inyo pong pinapagamit sa amin para po maiparating sa ating mga kabarangay ang ating pong mga programa at importanteng anunsyo po. Thank you po and regards, ma'am, pati po kay PD, magandang hapon po and mabuhay po ang DILG Marinduque. Maraming salamat po, sir. God bless, ma'am. Bye-bye po. Ayan, at ang ating pong nakasama ay si Ma'am Liza Marie Loberes ng DILG Marinduque. Ayan, at least nabigyan po tayo ng linaw. Siguro i-publish pa natin yan, yung mahalagang mga announcement na yan. At sana po
ay mabigyan din po ng linaw. Huwag pong mawalan ng pag-asa yung ating mga SK, lalo na yung ating mga appointed o yung ating mga volunteers na mga SK treasurers at saka po secretary. At maya-maya, para po mas mabigyan po tayo ng linaw sapagkat sabi nga ni po ay may linaw na ito ang inyo pong problemang inakaharap ay meron din tayong makakapanayam maya-maya mula naman sa partner agency po ng DILG. Ayan, yan po naman ay sa TESDA. Kaya wag po kayong aalis at antabayanan po natin yan. Para mas magbigyan po tayo ng linaw. Pero bago po tayo maghanap buhay ngayong araw po ito, tayo po dadako po sa isang segment ng ating programa. Ito po ay isa po sa napakahalaga na dapat natin pong subaybayan. Ito po ang pitik ng kabarangay. Sa ating pitik ng kabarangay, ito na po ang hinihintay ng marami. Ayan, isang segment kung saan po ay ating pong binibigyan ng daan ang mga mahalagang usapin sa barangay. Lalo na po kung ikay gumagawa ng mabuti, ay ating pong bibigyan ng daan at pupurihin natin yan through our program. Kung meron na po tayong nakikita po ng mga problema sa ating barangay, ay atin naman po rin niyang ilalabas po dito sa ating programa upang ma-address po yung mga ahensya o mga barangay na may kinalaman dito po sa mga ipapadala po ninyo o ipinadala po ninyo ng mga pitik o mga pictures and videos. So sa hapon pong ito, isa pong hinaing sa social media ang bibigyan po natin ng daan. Ipakita natin, Miss Liza, Miss Zai, ayan, pakilabas natin. Mula sa isang uploader, sabi po, lagi po kaming dumadaan sa diversion road ng Dilig Matandanggasan. Siyempre po, mas convenient, walang traffic. Kaso, makailang ulit po na-experience ko ito at naulit today. Yun ay 3 days ago. Kung dumadaan ka din po, alam mo na rin na may basketballan dyan, doon sa may, nakalagay doon. May basketballan daw po, may nag-basketball at hindi sila nagakusang tumabi agad. Hindi po safe, sabi niya, number 1 po, hindi po safe para sa inyo ang maglaro. Number 2, maraming may bibili sa sasakyang pababa at malalaking truck din po na dumadaan doon. Lalo hindi safe sa mga motorista. Ayan. At pakita natin yung video kasi sabi nga natin ito po'y post lang po niya pero na-prove po natin talagang meron po talagang ring po dyan at ginagawang basketballan po yung area na yan. Yan po ay sa diversion po ng Dili. Ayan, ng bayan po ng Gasan. Isa po itong bidyong ito na nakuha din po natin o pinadala po sa atin na talagang totoo, mayroon po palagang basketball ring po dyan at ginawang court. Ito pong highway. Ayan, tingnan po natin sa video, medyo madilim-dilim na po ito. Pero makikita po natin dyan, ayan, mayroon po dyang, naga-basketball, may ring po. At ayun, sinot na ang bola. Nako, ay kung papaano po kung pagkatapos pong i-shoot ay tumalsik po ang bola. Ayan, may kadugtong pa yata yung video natin. Tumalsik po yung bola. Halimbawa po dumadaan ka, tumalsik yung bola sa iyong sasakyan. Ano kaya ang mangyayari? So ayan pa, ay yung kadugtong na video. So talagang meron pong naga-basketball. Ayan. So yan po yung pong confirmation nung reklamo nung ating kabarangay na dyan po sa Barangay Dili ay meron pong mga kabataan na ginagawang basketball court, yung pong diversion road. At kung atin pong itong titingnan, ito po ay hindi po barangay road Ito po ay National Highway Diversion Road. So dumadaan po dito yung malalaking mga sasakyan, mga truck, ibang mga sasakyan. Sa halip na sila ay dumaan po ng bayan, dyan na po sila dumadaan. At ang nakakalungkot ay ginagawa pala itong basketball court ng ilang kabataan. So, ano po ang ating po ditong gustong ipaabot? Sa sino man pong nakakasako po sa lugar, sino ba dapat nating pagreklamuhan? DPWH? Yan. Kasi sako po ito ng national, national highway po ito, or yung barangay. Sino po ba nakakasakop na barangay po dito? Sa ating mga opisyal po, sana po ay bigyan din po natin ito ng
ng pansin, ano po, dahil alam ko po ang Barangay Dili, kung ito po ay sakop ng Barangay Dili, ay napakaganda ng kanilang pong basketball court at talagang yan po ay masasabi nating safe na safe ang ating mga kabataan, ano po. So habang naririyan po yan pong basketball ring na yan, babalik at babalikan niya ng ating mga kabataan. Kaya panawagan po kung sino man po ang nakakasakop po dyan, for the safety po nitong mga kabataang ito, for the safety po ng ating mga motorista. Dahil alam niyo po, pag gayang pong bola na yan ay isinut at pagkatapos ay tumalsik po sa mga sasakyan o sa motoristang dumadaan, pwede pong mag-cause po yan ng aksidente. Kaya panawagan po sa sino man na may kinalaman po o pwede pong umaksyon po dito, sana po aksyonan po natin ito bago po may mangyari pang masakuna o hindi po maganda. Kaya po, yan po ang ating panawagan sa magitan ng ating pong Action Barangay sa ating segment na Pitik ng Kabarangay. Kaya kung meron po kayong puna, meron po kayong nakikita na dapat po na ipaabot sa kinaukulan, ipadala nyo po sa amin ang litrato at ang inyong pong video at i-coordinate din po natin yan sa kinaukulan or ipapaabot po natin sa magitan ng ating pong programa. Or kung meron po kayong magagandang nakikitang mga gawa sa inyong barangay, ipaabot po natin o ipaabot po ninyo sa amin para ating pong mapuri naman sa pamamagitan ng ating programa ang magagandang gawa. Yan po ang ating Pitik ng Kabarangay. Ayan, at bago po tayo magpatuloy po sa ating pong susunod po na guest, tayo po ay maghahanap po muna. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami pagkatapos po ng ilang mahalagang paalala. Hanap mo ba ay lugar na marerelax ang iyong tropa at pamilya? Tara na sa JL Bambo Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Makawayan, Torrijos, Marinduque. Breathtaking ang view ng Mount Malindig. Gayon din ang dagat na napakalinis at napakalinaw. May mga kubong pwedeng pagbandingan at balsang pwedeng pagluksuhan. Karaniwan ang mga gamit gawa sa kawayan, kaya mag-e-enjoy ang buong angkan. Kita-kits mga tropa peeps sa JL Bambo Beach Resort. For inquiry and reservation, please contact 0938-636-7298. For reservation, kindly email booking@jlbambobeachresort.com. Maaari ring bisitahin ang kanilang official Facebook page, JL Bambo Beach Resort. Gayon din ang kanilang website, jlbambobeachresort.com. Muli po tayo nagbabalik at ito pa rin po ang programang Aksyon Barangay at inyo pa rin po makakasama ang inyong kabarangay ka Adrian Rosales live dito po sa Marinduque News Network at sa DJAR Media Online. Ganon din po sa ating mga telebisyon sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Buwak, Gasan at Mugpo. Ayan, at ito po ay karugtong ng ating pong topic na pinag-uusapan regarding po dito sa mga naging problema po ng ating mga SK official, elected SK at saka itong ating mga barangay secretary at treasurer. Ano po? So ngayon pong hapong ito sa second half ng ating program ay atin pong makakapanayam naman ang kinatawan sa counterpart o partner agency po ng DILG na magbibigay nga po nitong training, especially ito pong bookkeeping NC3. At ito po ay walang iba kundi sa pamamagitan po ng provincial director po ng ating TESDA Marinduque. So siya po ang ating po makakapanayam po ngayon, ang provincial director po ng TESDA na siya po magsasagawa nga po at magbibigay ng training sa ating mga SK at nasa linya po ng ating telepono ang ating provincial director po ng TESDA. Ayan si PD ang magpapakilala po sa kanyang sarili at kung ano-ano po ito pong mga programa na pinagpapartneran po ngayon ng DILG at ng TESDA. Magandang hapon, PD. Welcome po sa ating programang Action Barangay at go ahead po. Magandang hapon, Adrian. Naririnig ba ako ng maayos? Yes po, PD. Magandang hapon po. Okay. Welcome po sa ating program. Go ahead po.
Sige. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa programa ni Adrian Rosales, ang Action sa Barangay. So, nandito ako. Ako ang Provincial Director ng TESDA Marinduque. At kami nga ay inimbita ni Adrian upang magbigay liwanag dito sa ating programa regarding sa mandatory bookkeeping training for SK treasurers. Yes, pwede. Kasi kanina po ay nakausap nga namin si Ms. Liza ng DILG Marinduque regarding nga po dito. At sabi nga meron daw pong magandang balita po kayo through your office na mas maganda po ay mailahad po natin sa ating mga SK na nanonood po ngayon sa ating programa dahil ito nga po ang problema nila nitong mga nakaraan na isinangguni po sa atin regarding nga po dito sa requirements po na kinakailangan sila mag-undergo ng training at assessment dito nga po sa bookkeeping NC3. So, PD, ano na po yung update po ngayon at ano itong magandang balitang ito? Oo, thank you very much, Adrian. Base nga dito sa Section 10 ng Republic Act number 10742, sinasabi dito that the appointed Sangguniang Kabataang Treasurer shall undergo a mandatory bookkeeping training and be duly certified by the Technical Education and Skills Development Authority before assumption to office. So, yun, medyo sa ngayon ay hindi pa nakakapag-assume ang ating mga appointed SK treasurers. Dahil kinakailangan ng mandatory bookkeeping training. At yun, kagaya ng nabanggit kanina ni Ms. Liza na nagkaroon naman kami ng mga coordination meeting, ang DILG at saka ang TESDA para pag-usapan ang tungkol dito. At nung huling meeting namin ay binanggit na naghihintay nga ng implementing guidelines from TESDA. At ayun, malapit nang lumabas ang TESDA circular namin dito sa implementing guidelines on the conduct of mandatory bookkeeping training for SK treasurers. At sinasabi dito kasi ang ating bookkeeping NC3 ay 37 days. So, yun yung wini-worry ng ating mga SK treasurers na napakatagal ng 37 days bago sila makapag-assume pa. No? So, ngayon, ang sinasabi na magandang balita, is that the bookkeeping NC3 training program shall be conducted pwede po ng online. No? Okay. So, there will be a 2-day basic program entitled Basic Bookkeeping Course for SK Treasurers. No? So, 2 araw lang po na basic program. No? Basic program natin. And then, ito ay gaganapin pa through the TESDA online program. And after which, a certificate of completion shall be issued. And then, itong upon completion of yung 2-day basic bookkeeping course, they will be given a certificate of completion duly signed by the TESDA secretary. And this will serve as a proof in taking oath and assumption of post. But, after that, they should continue and complete the full bookkeeping NC3 training program within 1 year, and passing the competency assessment are mandatory. So yun po ang magandang balita. 2 araw na lang po na training para sila makapag-assume. Pero parang sabihin natin na this is provisional kasi kailangan pa rin po nilang tapusin at ipasa yung mandatory assessment ng TESDA. So yun po ang magandang balita po din. Opo, PD, ibig sabihin po, yung pong 2 days na yun na
na online training ay pwede na po silang mag-assume at i-honor na po yun ng ating DILG? Yes po, opo. Kasi magkakaroon naman po ng tinatawag na maglalabas po ang DILG at saka National Youth Commission and TESDA. Mag-i-issue po sila ng Joint Memorandum Circular on the operationalization of the program. Kaya po, maa-accept na po yan na kahit po yung basta mayroon po silang training certificate, makakapag-assume na po sila. Okay. PD, dagdag lang po na tanong kasi napag-usapan namin kayo ni Ms. Liza regarding nga po dito sa out of 215 na mga barangay treasurer, appointed barangay treasurer is almost 60 mga 60 daw po, more than 60 persons ay related daw po yung kailang mga natapos o kailang mga course dito po sa financial, sa finance. So, yun po bang 60 na yan out of 215 ay kinakailangan pa rin po mag-undergo noong pong 2 days na yan na online training? Kailangan pa rin po silang mag-undergo nung 2 days po na training na yun kasi ang kailangan po ay, ang nire-require po kasi ay duly certified, no? Nag-undergo sila ng training ng bookkeeping and duly certified. So, kailangan pa rin po sila na mag-undergo nitong 2-day na basic na program. But, meron din pong isang option na para hindi na rin sila mag-undergo ng training ng bookkeeping, no? Actually, yun pong 2-day na basic program po yun ay start pa lang po yun para lang makapag-assume. Kailangan pa rin pong kompletohin, baka kasi akalain ng iba nating mga nakikinig na pagkatapos ng 2-day basic program na yon ng bookkeeping ay tapos na. Hindi po, kukompletohin pa rin po nila yung buong 37 days, yung buong training po. No, kasi nga, ang minimum niya, that is 248 hours po yun, 37 days. Ang total po pala niya ay 292. No? 292, which is equivalent to 37 days. So, masyadong mahaba. No? Ngayon, nasa sa kanila po yun kung dahil online naman ito, no, ay pwede pong depende dun sa facing nila. Kung mabilis sila, so mas madali sa kanila nila na makakatapos ng training. Pero kung medyo nahihirapan sila, pwede pa rin yung tumagal, mas matagal pa kaysa 37 days. Po? Ngayon yung sinasabi mo na pwede ba silang pwede na bang hindi mag-undergo? Pwede naman silang hindi mag-undergo provided na makapag-pa-assess sila. Kanina nabanggit nila isa na yung mga merong background ay binigyan na namin ng self-assessment guide para kung saan kapag nasagutan nila na-assess nila sa sarili nila na sila ay kaya na nilang mag-take ng examination ng national certificate na yon na examination, ay pwede na silang magpa-assess diretso. Hindi na sila mag-undergo nitong training. Ang sinasabi dito na those SK treasurers possessing relevant experience and educational or career backgrounds in accounting and bookkeeping may need not undergo full training on bookkeeping and C3. And instead, they may undergo a comprehensive portfolio assessment and attain certification through recognition of prior learning. So yun po, lang nila yung self-assessment guide, sagutan nila. Tapos, kung sa tingin nila ay pwede na sila magpa-schedule na lang po sila dito ng assessment sa TESDA. At sila po ay i-assess. Pagka pumasa na sila doon, di, yun, okay na po sila. Opo. PD, meron po ditong tanong mula po sa ating tagapanood. Siguro po ito po ay isa ring SK or treasurer po. Sabi ni Mika, example Mabiog, para po ba sa lahat o sa may course na related lamang ang bookkeeping at may bayad po baga ito?
Opo. Bali, ito pong, ang ating pong bookkeeping NC3 ay para po sa lahat. Hindi lang po ito para dun sa course na related lang sa bookkeeping. Pero ito pong sinasabi namin na basic bookkeeping course for SK Treasurers, ito po ay para lang sa SK Treasurers natin. Dahil ito po ay ang magiging sistema po natin ay isasubmit po nila dito. Pwede pong yung per municipal government unit or yung DILG po ang mag-submit sa amin, mag-endorse dito sa TESDA Provincial Office ng list of all appointed SK Treasurers that will undergo the bookkeeping NC3. No? So sila po yung magsasubmit. And then, bibigyan po namin sila ng special, kasi nga po ito ay magiging online, so merong key code po yan para makapasok sila doon sa portal. So yun pong sinasabi ko na portal na to ay para lang po yan doon sa for SK Treasurers. Pero more po talaga tayo na bukod na bookkeeping NC3 po na para po sa lahat. At minsan po may mga Ayan. At balikan po natin si PD, nawala po siya sa linya. Try natin ulit tawagan po si PD. Ano po. So, yan po. At sana po, pwede po magtanong yung po iba nating mga kababayan, ano po, doon sa mga gusto po magtanong related po dito sa ating pinag-uusapan po ngayon. Pwede po kayong magpaabot ng inyong katanungan regarding nga po dito sa ating pinag-uusapan ngayon. At narito po, balikan natin si PD. Ayan, hello PD. Okay, hello. Oo. So yun, minsan may mga scholarship allocations po tayong ibinibigay sa ating pong mga technical educational institutions po na nag-o-offer ng bookkeeping. At yun po ay pwede nilang i-avail kung sakali pong merong mga scholarship program po. Opo. So again, sabi dito ni Micah, example, mabiyog sa lahat po ng SK Treasurer na may course related lang, or pwede din po ba ang 2-day online training sa mga walang course related, LIDO designated of GASAN? Ayan. Yun po yung tanong niya. Yung 2-day online na training ay parang na kukunin nyo nung kasi pwede mag-option pwede mag-option yung may mga background, diretso na sila sa assessment. Pero kung sa tingin nila, hindi pa nila kaya na mag-assess, so mag-undergo sila talaga ng 2-day. Kasi dun sa 2-day na online training ngayon, kasama na dun yung tinatawag natin na training induction program. Kasi parang orientation lang talaga yun. Pero kahit na orientation yun, bibigyan pa rin sila ng certificate ng TESDA na na pwede nilang gamitin ngayon para sa kanilang assumption. Opo. So in short po, PD, sa lahat po ay talagang inoobliga po na mag 2-day training online. Ano po? Opo. At after po nito ay pwede rin po kung sila po related po yung kailang mga course dito po sa bookkeeping ay pwede po sila magpa-assist. Pero hindi po ibig sabihin kapag nakatapos na po sila ng 2 days online training ay hindi na po sila magpatuloy na tapusin ito po ang inyo pong mandatory na kinakailangan dito po sa bookkeeping. Hello po, PD? Oo. Dapat talaga tapusin nila yon. Dapat ang output, ang ating expected output after 1 year ay 100% ng SK Treasurers natin ay ma-assess ng bookkeeping NC3. Ayan. Tanong po, PD, saan po isasagawa? Kasi after 2 days nga po, para po maka-assume na po sila, after po ng 2 days, saan po sila mag-undergo nitong almost 100 na bookkeeping course po na ito? Sa ngayon po ay wala pa yung, kasi kalalabas lang po nitong guidelines na po. Pag-uusapan pa po namin ng DILG ang mga detalye regarding po dito. Kasi yun nga, nung last Thursday kasi,
nag-meeting kami, tapos while waiting nga, marami na kami mga plano. Pero ngayon, biglang dumating ito na mas good news nga ito. So, hindi kami magmamadali talaga na ibig sabihin, kasi parang noon, kumbaga pressure dyan na talagang kailangan na kung tinatagad yung 37 days, no? At saka mga 35 agad sila. So ngayon, binigyan ng 1 year. So spread out natin dun sa 1 year kung paano ang scheduling ng ating mga treasurers. Pero for sure, within the month siguro or mga first week of February ay pwede na yung pwede na itong pagka lumabas na, Dahil kasi ito yung guidelines ngayon, so inaayos na nila yung sa online natin kasi bibigyan nga ng bawat T-code para maka-access sila dun sa portal ng online program natin. So yun yung mga inaayos pa. Ipinauna lang itong implementing guidelines. Actually doon sa pinag-usapan namin na preparation nung nakaraang linggo, ay parang nagsisimula din halos kami ng training ay February 2000. So yung mga detalye, pag-uusapan pa ulit namin. Dahil nga nagkaroon ng ganitong lumabas itong guidelines na to, so mayroon ulit pa kaming pag-uusapan ng DILG regarding doon sa training. Kasi yun yung sa namin kasing worry din na hinihiling namin doon sa mga SK treasurers natin na talagang i-focus yung training nila dito sa bookkeeping. Kasi syempre dito nakasalalay yung kanilang role as treasurer. Napaka-importante pa naman ng role ng treasurer natin. Alam mo naman sa accounting, kailangan talaga accurate yung ating mga ginagawa, mga figures na ini-entry doon. Otherwise, lagi tayong may problema. Magkakaproblema tayo. So, yun ang request ko talaga din sa mga SK treasurers natin. I-focus yung kanilang pag-aaral dito sa bookkeeping NC3 na to. Kasi in the past, we have yung mortality rate natin o yung passing rate natin medyo mababa kasi medyo mahirap talaga itong training na ito. Kaya, pero kung talaga namang nakafocus siguro yung ating mga estudyante, yung ating mga treasurers, dahil ito naman talaga ang magiging trabaho, baka naman tataas yung ating passing rate. At huwag namang mag-alala kasi continuous lang yung hand-holding po natin sa kanila. Hindi natin sila bibitiwan kung kailangan talagang sila ay malaking kumpiyansyan nila na sila ay makapasabago mag-take. Otherwise, makakapagbayad sila ng personal money nila kapag dito second take nila. So, ang malinaw po dito, PD, ito pong isasagawa na ito na assessment, yung almost 1 year at saka itong online, ito po ay libre sa ngayon. Pero once na hindi po nila ito naipasa, ay magkakaroon na po sila ng bayad. Tama po ba? Yun po, pag hindi po nila naipasa yung assessment, magbabayad na po sila ng personal po nila. Bali, ang sinasabi po kasi dito sa guidelines ay the local government unit po ang magbabayad ng assessment fee. Opo. So, magbabayad, then kailangan maipasa po nila ito. Ano po? Pagka po sila hindi nakapasa doon sa first take nila, yung kasunod po ay sila na yung magbabayad. Opo. So, pwede isa pa rin po ang tanong, para sa kabatiran din po ng ating mga tagapanood, ng ating mga SK ngayon, So, dito po sa 2 days na pinag-uusapan po natin para po makapag-assume na po sila, paano po nila ito maa-access? Ito pong online na training po na ito. Yun po, we will coordinate po doon sa ating pong DILG. Through the DILG po natin yung sila
na makokontak. Kasi nga po, kagaya ng sinasabi ko, ay yung portal po yung ayos pa. Yung ating online program po. Ayan. At opo, thank you po, PD. Baka may gusto po kayong idagdag bago tayo mag-proceed sa iba pa po nating pag-uusapan regarding dito sa inyong mga ino-offer na course sa TESDA. May baka gusto po kayong iparating na mensahe sa ating mga SK elected officials at sa ating po mga treasurer at secretary. Ay, okay. Salamat po sa opportunity. Gusto kong kunin yung opportunity ito para i-announce sa public na ang aming pong bagong opisina ay andito na po kami sa gitnang bayan po ng Mugbog. Sa pagitan po kami ng simbahan at ng elementary school, central school po. So kasi baka po akalain nila na nandun pa kami sa itaas ng land bank, sa Buwak, hindi dito na po kami sa Mugbog. So lahat po ng may mga concern, whether SK treasurers o yung mga dati naming estudyante, graduate ng TESDA, dito na po kayo pupunta sa bago naming opisina. Opo. And also, itong mga gusto ko rin i-announce na yung pong mga gustong mag-aral, mag-aral po ng mga training programs natin, ay pwede na po kayong magpa-enroll sa ating mga training provider, sa ating pong mga TBI. So lahat po ng mga training providers natin, ating pong mga eskwelahan dito sa Marinduque ay nag-accept na po sila ng ang application for scholarship program. So, andyan po ang Agria, ang BMBC, Kalupa, ang Provincial Training Center po natin, ang Cerritos Poblacion School of Art, ang AGSICAPIN Technological Training Institute, Buyabod School of Arts and Trade, Marinduque Technical Training Center, Marinduque Technical Vocational Institute, Regalias Learning and Training Center. Ganun din po ang Marinduque Manpower, MMTSI po, Marinduque Manpower and Training School po natin. Mugbog International Culinary School at ang Lumawig Learning Center po natin. So, yun po yung mga pwede po nilang puntahan kung sila ay gustong mag-apply ng scholarship program. So, pwede po sa linya po sa sector ng agriculture, sa sector ng construction, like tile setting, PVC system installation, electrical installation and maintenance, computer system servicing, barangay health services, hulot, hindi po tayong driving, smile, bread and pastry production, cookery. Kung gustong maging teacher ng TESDA, meron po tayong trainers, methodology, course po sa Cerritos Poblacion School of Arts and Trade. Isa pa, marami akong announcement. Sige, go ahead po, PD, go ahead po. Oo. Meron din po tayong tinatawag na free assessment, Free assessment po, yung competency assessment and certification for workers. Meron po tayo sa, ibig sabihin po nito, pag sinabi po natin competency assessment and certification for workers, ito po yung mga nagtatrabaho nun. Na wala lang silang mga national certificate. Pero by profession, yun na yung tinatrabaho nila. So, meron po tayo, dati nung silang file setter, so wala lang silang NC o yung national certificate. Kasi napaka-importante ng national certificate natin. Ito kasi ito yung sinatawag natin na passport. Kapag gusto mong magtrabaho, hahanapan kanila ng national certificate. Halimbawa, sa welder ka, so hahanapan ka talaga nila ng welding national certificate. Kaya ito, binibigay namin ito sa mga workers.
At ang requirement dito, may employment certificate na sila. Hindi ka yung basta estudyante ka lang na gusto mong mag-process, hindi ito pwede. Ito sa mga workers na. So, meron tayo sa tile setting, sa shielded metal earth welding, yung mga welder natin, mga scaffolding natin, yung mga scaffolders natin, sa refrigeration and air conditioning, and then sa heavy equipment natin, sa dump truck, yung din mga sa electrical installation and maintenance, welding, construction, painting, and of course, meron din tayo sa bookkeeping at agro-entrepreneurship institute. So, ito yung mga free assessment natin for workers. At ito, kapag gustong kumuha nito, pumunta lang dito sa opisina namin. Dito na po sila mag-apply para po sa free assessment. Opo. At again, PD, saan nga po uli yung inyo pong tanggapan para doon sa mga late tuners po natin? Yung bagong tanggapan po ng ating pong TESDA Marinduque? Oo. Bale, ang street daw nitong aming bagong opisina ay Quezon Street, Gitnang Bayan, Mugpog, Marinduque. Sa pagitan po kami ng simbahan at ng Central School. Opo. At PD, kung yun pong iba natin mga kabayan na gusto pong mag-inquire sa inyo, saan po kayo pwede din pong i-follow? Meron po ba tayong Facebook page o may website po ba tayo na pwede nilang sundan? Pwede na silang magtingin doon sa mga FB page ng aming mga eskwelahan. Kasi ang FB page namin ay pang-regional office, pang-regional yon. Kaya buong region yung makikita doon sa FB page. So, kung halimbawa gusto nila ay sa Buyabod School of Arts and Trade, pwede na silang magtingin doon sa FB page ng Buyabod o ng Torrijos o kaya ng Agrea, kung ano yung mga training providers natin ng NMTSI, MTPCI. Opo. So, pwede silang pumunta din sa Facebook page ng bawat training institutions ng registered sa TESDA. At nandun din yung kanilang mga course offering. Ayan. At thank you, PD, sa pagkakataon po na binigay niyo po sa amin. Opo. Go ahead po. Doon sa yung FB page ng regional office namin, TESDA ni Maropa, nandun naman. Ito-post namin doon yung lahat ng mga scholarship programs. Yes po, PD. At siguro po from time to time, PD, kung may mahalaga po tayong announcement din regarding dito sa ating mga ino-offer na mga courses, ay bukas din naman po ang ating programa, ang Marinduque News, para po sa mahalagang anunsyo po na yan, PD. Sige, thank you very much for that. Opo. PD, thank you po sa pagkakataon po na ibinigay niyo po sa amin upang ikay aming mga kapanayam, lalo na po upang matugunan ito pong mahalagang anunsyo po na ito at sa mga SK natin na nag-iintay po talaga kung ano ba talaga ang magiging resulta po nitong kinakailangan lang course na ma-comply para po sila ay magkaroon na po talaga sila ng function sa kanilang mga kanya-kanyang opisina, PD. Baka po meron pa po kayong gustong mensaheng ipaabot sa ating mga kababayang Marinduqueño at sa lahat po na nanonood po sa atin, PD. Okay, sa lahat po ng mga nanonood dito sa programa ng Action Barangay. Andito lang po ang tanggapan ng TESDA na handang maglingkod din po sa inyo pagdating po sa larangan ng skills development. Kung ano man po yung gusto niyo na training at meron po tayo, ay pwede po nating pag-usapan. At pwede namin kayong mai-refer doon sa mga eskwelahan na kung saan pwede kayong mag-aral. Meron pa pala ditong akong nakitang tanong. Kung may bayad ba daw ng 2-day na online training? Wala pong bayad ito, libre po ito. So, yun po. Marami po training program po tayo at ito po ay
under scholarship at meron pang tayong 160 na allowance sa ating pong mga training program. Kaya po, sana patuloy po na ang ating mga kababayan ay mag-aral at limunin kung ano man yung gusto nilang skill na matutunan para naman sila ay magkaroon ng magandang hanap buhay. Dahil pangitang-pangita po kapag na TESDA, ay kapag kayo nag-aral, ay ayun po, maraming opportunity ang naghihintay po sa atin. Hindi lang po rin, pag naghahanap ng trabaho tayo, hindi lang tayo dapat dito lang sa ating probinsya. Maghahanap, kundi mas marami pa pong opportunity sa labas po ng ating probinsya at higit sa lahat ay sa ibang bansa din po. Kaya field training po ay kasi pong maaasahan. At kami po ay agapay ninyo para sa pagpapaunlad ng inyong sarili-sarili at ng inyong pong buhay at komunidad. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much, PD, sa iyo pong pagkakataon na binigay po sa amin at nawa po ay patuloy pong babigyan pa rin kami ng pagkakataon sa panahon po na kailangan namin ng iyong mahalagang impormasyon at serbisyo dito sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. PD, thank you po sa pagkakataon sa hapon pong ito. Okay, it's our pleasure. Thank you very much, Adrian. Yan, maraming salamat po at mabuhay po ang TESDA Marinduque. Mabuhay po PD Zoraida Ampir ng TESDA Marinduque. Magandang hapon po and God bless. Ayan, at ang nakapanayan po natin ay si PD Zoraida Ampir ng TESDA Marinduque. Ito po ay para po bigyan nga po ng linaw. Ito pong mga problema na kinaharap ng ating mga SK na ngayon ay may linaw na. Ano po? Sabi nga, bago maging malinaw daw po ay talagang magiging malabo muna. Pero andyan naman talaga ang DILG to support our SK dahil nga po hindi nga po sila makakapag-function na maayos kung hindi rin makukumply. At naandyan naman talagang full support ang ating pamahalaan at naandyan ang TESDA na talagang sumusuporta hindi lamang sa ating SK kundi sa ating mga kababayan na willing na matuto at willing ma-avail itong mga training and scholarship na ibinibigay po ng TESDA. Kaya sa ating mga kababayan, napakapalad po natin sapagkat sa ating lalawigan ay may ganito po mga programa ang TESDA at kaya nga sabi ko nga po sa ating mga kababayan na nakakausap natin, isamantalahin natin ito sapagkat ito po ay napakahalaga lalo na po ngayon pag tayo maghahanap ng trabaho ay isa po sa requirements po na hinahanap ay yung pong ating certificate lalo na itong NC2 o NC3 na mga certificate mula po sa TESDA. Ayan at sana po ay nabigyan po ng linaw ang ating mga sangguniang kabataan na nanonood po sa ating programa, sa ating pong naging dialogo, sa ating naging topic ngayon pong araw pong ito. At binabati natin ang mga nanonood po mula sa Sangguniang Kabataan ng Malibago, Sangguniang Kabataan ng Kabuyo, sa Torrijos pa rin po ito, at dyan po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Lupak. Sa mga hindi ko po nabanggit, nanonood po at nag-share din po ng ating pong program po ngayon sa ating programa Action Barangay. Sana po ay nakatulong po kami kahit papaano na mabigyan po kayo ng linaw. At doon po sa mga nagtatanong kung paano po ma-avail itong training, 2 days online training ng TESDA, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga MLOGO, tama ba? Municipal office ng ating DILG. Ayan, pwede po kayong makipag-ugnayan po sa kanila, sa DILG, sa bawat munisipyo para mabigyan po kayo ng linaw at ng link dito sa online training nga po ito para makapag-assume na po kayo sa inyong mga barangay, sa ating mga SK treasurer. And also, naandyan naman po ang TESDA na nag-o-offer po ng iba't ibang mga course na nabanggit po ni PD kanina. Kung ito po ay isa po doon sa mga gusto po yung training, ay makipag-ugnayan po kayo sa iba't ibang mga counterpart na mga eskwelahan o training school na kapartner po ng TESDA para po
ma-avail nyo po itong mga halagang mga trainings po na ito. Ayan, at salamat po sa inyo pong panonood sa ating programa ngayong hapong ito. Ayan, at sana po ay kahit paano ay nabigyan po ng linaw at nakatulong po ang programang ito. Kaya pananatilihin po nyo na laging sumubaybay sa ating programa na may kinalaman po sa mga usapin at programang pangbarangay. Ano po, sa programang ito ay ating pong bibigyan po ng aksyon, bibigyan po natin ng panahon ang mga barangay upang makita, marinig ang mga hinaing at ano po ang mga programang mayroon po sa kanilang mga barangay. Kaya nga po, lagi po niyong subaybayan ng ating programa sa ating mga kabarangay, sa ating mga barangay elected officials at mga volunteers. Ano po, ito po ang pagkakataon na mapansin, marinig at makita ang inyong mga ginagawa sa ating barangay. Sabi ko nga po, ang barangay ay isang napakahalaga na sangay ng ating pamahalaan sapagkat dito po nakikita ang lahat po ng mga mahalagang gawain na napapakinabangan ng ating mga kabarangay. Kaya kung meron din po kayong mga sumbong, meron po kayong mga magaganda namang nakikitang programa sa inyong mga barangay o mabubuting gawa, huwag po kayong mag-atubili na makapag-ugnayan sa ating programa at dito bibigyan natin aksyon. Ito po ang programang Aksyon Barangay na napapanood dito lamang sa Marinduque News Network at sa mga partner Facebook page at TV station natin, ang Lucky 7 Channel 3, ganoon din ang DJAR Media Online, Marinduque News Community at iba pa po mga Facebook partners. Again, sa lahat ng ating mga kababayan, lagi niyo pong subaybayan, i-like at i-share itong ating programa upang kung sa gayon ay ating po maibahagi ang mga programang pangbarangay. Sa susunod po, muli po ay mag-iimbita po tayo ng ating mga focal persons na magbibigay po ng mahalagang kaalaman patungkol sa mga programang pangbarangay. Ako po ang inyo pong kabarangay Ka Eden Rosales. Malugod na nagpasalamat ngayong hapong ito. At hanggang sa susunod po natin pagkatanghal ng ating programa, muli niyo po akong samahan. Huwag niyo pong hayaan na matapos ang ating programa na hindi po niyo ito naibahagi sa ating mga kabarangay. Again, mabuhay ang lahat ng ating mga kabarangay. Mabuhay tayong lahat, lahing Marinduqueño at lahing Pilipino. Magandang hapon po. Aksyon! Barangay!